Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abraham Abradi Castlon, may-ari ng Castlon Integrated Farm dito sa Sultan Sabaronges, Maguindanao, young farmer at miyembro ng 4-H Club. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Panginoon, paalalahanan mo po kami na ang inyong pag-ibig ay palaging malapit sa amin. Sa mga sandaling nakararamdam kami na kami ay hindi karapat-dapat sa inyong pag-ibig, ay paalalahanan po ninyo kami ng aming halaga sa inyo. Sa mga sandaling hindi namin nagagawa ang pagpapakita ng pag-ibig sa iba, Panginoon, ituro po ninyo kami sa inyong halimbawa ng sakripisyo para sa katupusan ng aming mga buhay. At dalangin po namin maipadama ninyo na kami ay inyong wagas na iniibig, nang sa gayon ay mahinuha naming maipadama ito sa mas nakararami. Muli amin pong iniaalay sa pamamagitan ng panalangin na ito ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Mga kaibigan, para sa salita ng karunungan, ang maliliit na oportunidad ay madalas nagiging simula ng mga mararangal na tagumpay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, 11 sa buwan ng Pebrero, February 11, 2023. Kayo po ay welcome sa Season 5, Episode 6 ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lang po, mga bagong kakilala ang ating programa, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. At gayon din po sa pamamagitan ng Facebook, hanapin nyo lamang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, sa mga may PM radio po dyan, at yung mga talagang nakikinig sa kanilang mga radyo, sa 702 po tayo sa AM band. At syempre po, thank you so much. After po ng ating papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nagpapasalamat naman po kami. Yan, gratitude, pagiging grateful naman ating pinapractice para po sa mga nag-iiwan ng kanilang mensahe sa ating live stream link. Maraming salamat po at good morning po sa lahat ng mga nag-comment, including na po dyan ng top fan ng Facebook page ng ating stasyon at bumabati po sa atin kay Kajan, sa akin po, sa lahat ng mga tagapakinig, mula kay Ma'am Dulce Alicante. Papuri po sa Diyos sa pagpapatuloy ng ating programa. Maraming salamat po, Ma'am Dulce, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating program. Ganyan din po kay Lindy Kim. Blessed Sabado, Ma'am Ella and Sir Kajan. Ayan, syempre po, may katanungan dito, pwede ba mag-apply ang company ng permit mag-import ng bigas at assorted isda? Ayun, maaari lamang pong siguro magpapadala kami sa inyo ng PM or direct message para po ma-assist kayo dito sa inyong concern. And thank you so much po, na inyo po itong inopen up sa amin. Nakikita na po namin yung inyong pangalan na nag-iiwan din ng comment from the previous episodes natin. So, thank you so much po for interacting with us.
Also, we would like to greet belated happy birthday po sa aming nag-iisang Kuya Lito De Gorio ng DA AFID noong Feb 6 po, last Monday. Thank you so much po. And of course, advance naman, happy birthday sa Feb 17 kay Kuya Apple Carolino. Last week din, same date kay Kuya Lito, nagdiwang ng kanyang kaarawan ng aking inaanak na si Donna Alexa Panaligan. So, related happy birthday kay Alexa Ineng noong Feb 6, and today ang akin naman pong pinsan ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday sa iyo, Linz Gege. Ayan, Gundran. Happy birthday ulit sa iyo. And of course, for this morning po, atin pong nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam si Engineer Alriza Subiri, ang OIC Provincial Agriculturist mula po sa Occidental Mindoro. Yan, bigyan po tayo ng kaunting situationer ng sibuyas sa kanilang pong probinsya. Diyan po sa Mimaropa. And of course, tunghayan po ngayong umagang editorial na inihanda para sa ating lahat ni Ka John Enriquez. Siyempre po, papahuli ba ang mga balita galing sa ating mga rehiyon kasama po ating mga Regions on the Go sa Regions on the Go at ang Agri-History. Yan. Sa mga nag-aabang ng segments na ito, kasama na po ko pati ang Farmtastic Pinoy. Hatid po yan sa atin, ating segment host for this interesting, yan nga po ating mga segment, si Imari Vergara. Gayun din po yung ating Unlad Komunidad. Katuwang po ang DAPRDP or ang Philippine Rural Development Project. At syempre po, katuwang po natin ang DA Philmec para po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Abangan po ninyo yan lahat, pero before anything else, narito na po para sa kanyang bahagi, si Ka John Enriquez. Ka John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-11. Ang bilis po ng panahon, ika-11 ng buwan Pebrero, taong 2023. Alam po tayo mga Pilipino ay mahilig kumain. At isa sa alam pong kapansin-pansin ay malakas tayo kumain ng kanin. Opo. Kaya kami mga restaurant ngayon nag-aaral ng unlimited rice para mahigay silang kainin yung masarap na ulam na manok. Ano po? Alam niyo po ang mga Pilipino kahit kapiraso ng ulam na tuyo, ayan po, alam ko marami po nangyayaring ganyan at hindi po ito nakakagulat. Sa panahon po ng kagipitan, yung isang mas maraming kanin, pero kahit isang tuyo lamang at isang kamatis, kontento na pang almusal. Yan po ay totoo. Ang mababanggit mo natin ngayon, meron ito pong mga tao na ganito ang katayuan. Kung malakas kayong kumain ng kanin, alam niyo po ang kanin, malakas pa nagkukunan ng carbohydrates. At ang carbohydrates po, ang isa sa magandang nakatutulong para magkaroon tayo ng heat and energy o lakas sa katawan. So, balit kung tayo po ay malakas kumain ng kanin at hindi tayo kumikilos o wala tayo exercise, yan po ay naiipon. At nagiging masama po ang epekto sa katawan natin yan. Ano po? Ngayon, isa sa maganda ngayon na ipapayo ay yung pong ginagawa, yung production ng brown rice, brown at organic aromatic rice na mga produkto. Yung aromatic rice po yung mga mababango, marami tayong mga mababangong bigas na lalo pong nagpapagana sa ating mga kababayan pagka kumakain na ng tanghalian o hapunan. Ganyan po. Ngayon, sa pagbibigay po ng pamalit, dahil maraming kainin nyo, ang brown rice po ay maging napakanabang sa katawan. Totoo po yan. Kaya maraming at saka, huwag po kayo mag-alala sa pag sinabing brown. Hindi lang brown talaga ang kulay niya, puti din. Puti din po yan. Kaya nasabing brown, ang kaibahan ng polished rice, yung pong nakaskis ng 2 beses, makinis na makinis, wala na makikita dito mga balat o mga dala o ano man. Sa brown rice, minsan lang. Kaya mayroon pa nasitira dito
na parang balik, parang sasabing brown. Yun po ang sinasabing brown. Yan po ang nakatutulong na pamibigyan ng sustansya sa ating katawan. Ngayon, ang Central Luzon State University, sila po ang at ang nagrupo ng Nueva Ecija, rice granary po ito, ay naglaan ng 1 hektaryeng lupain para sa produksyon ng organic aromatic rice. At mayroong 4 pang karagdagan na hektarya ng lupain na sanalihan ng 4 na mga magsasaka na naturuan ng teknolohiyang ito sa pamamaraan at pamamahala ng organic o pagtatanim nito, organic aromatic rice at saka brown rice dito po sa Nueva Ecija. At ang nangyayari po dito, yan lumabas. May pagkaani, nakita nila. Meron pong sa Central Luzon State University, nakadevelop sila ng healthy, malusog po, nutritious, at saka yung natural na mga fortified brown at organic aromatic rice, mati po sa mga ginawa ng pag-aaral dito. Nabanggit po natin yan dahil ang maganda po dito, isa sa magandang naisusulong dito, makakatulong ito sa pagpapanatili na maganda ang ating kalusugan. Yan po yan. At ang maganda po dito, yung sinasabi natin na makatulong ito at ang kagandahan ito ay para po sa hindi lang sa kabataan kundi sa mga maedad rin na angkop yung kainin. Okay, dumako na muna tayo ngayon sa ating mga kasamang farmcasters para sa ating Regions on the Go. Muling pinatunayan ng mga mananaliksik ng DA Region 1 ang kanilang galing at serbisyo sa mga magsasaka matapos mag-uwi ng unang gantimpala ang kanilang pag-aaral. Nanalo sa Development Category Oral Presentation ng ika-34 na ILARDEC Regional R&D Symposium ang pag-aaral na pinamagatang Transforming Rice-Based Farms into Farm Enterprise, a community-based development project in Ilocos Norte na pinangunahan ni Mark Ariel Agresor. Sa nasabing pananaliksik ay natulungan ang mga magsasaka sa mga bayan ng Dingras at Paway na mapataas ang kanilang produksyon ng munggo, palay at mais at makahanap ng direktang market ng kanilang mga produktong pang-agrikultura. Panalo rin ng ikalawang gantimpala sa poster presentation ang IFED Research na nakapagbigay naman ng pangkabuhayan sa mga kanayunan sa panahon ng pandemya. Samantala, kabuo ang 18,400 magsasaka mula sa lalawigan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte ang nakatanggap ng iba't ibang mga agricultural interventions noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga naipamahagi ay mga makinaryang pangsakahan, farm inputs, fertilizer voucher at fuel subsidy vouchers. Ang sunod-sunod na distribution ceremonies ay pinangunahan mismo ni Regional Executive Director Annie Bares at iba pang kawani ng DA Region 1. Per Lovedin Dakuwag mula sa DA Ilocos Region. Mahigit 4 na milyong halaga ng certified seeds pinamahagi ng DA Mimaropa sa mga magsasakang naapektuhan ng mga pag-unlad at pagbaha sa Oriental Mindoro. Namahagi ang Department of Agriculture Mimaropa ng 2,850 bags ng certified seeds na may kabuang halaga na 4,332,000 pesos sa ilang bayan at lungsod ng Calapan sa Oriental Mindoro upang ipagkaloob sa mga magsasaka ng palay na naapektuhan ng mga sakahan ng sunod-sunod na pag-ulan at mga pagbaha. Nagpadala ng liham ang mga municipal city agriculture officers upang humingi ng tulong para makapagsimula muli ang mga magsasaka. Bagay na kaagad naman tinugunan ng tanggapan sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Engineer Maria Christine Inting gamit ang buffer stock na sadyang nakalaan sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Oriental Mindoro Agricultural Program Coordinating Officer Artemio Casareno, kabilang sa mga nasabing munisipalidad na tumanggap ng mga binhi ng palay ang Bako, Nauhan, Pola, Pinamalayan, Bansud at Victoria. Ganun rin naman ang lungsod ng Calapan. Nagpahayag ng kalungkutan si OIC Rad Inting sa sinapit ng mga magsasaka at tiniyak ang puspusang pakikipag-ugnayan ng DA Mimaropa sa mga lokal na pamahalaan at iba pang nasyonal na ahensya gaya ng DPWH, NEDA at DILG
upang sama-samang pag-usapan ang pangmatagalang solusyon sa problema sa mga kalamidad, lalo na ang pagbaha na labis na nakaapekto sa mga taniman at hayupan ng mga magsasaka. Pinalalahanan rin niya ang mga magsasaka na ipasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation ang kanilang mga pananim at alagang hayop upang mabayaran sakaling mapinsala dahil sa kalamidad. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga magsasaka sa ayuda mula sa DA Mimaropa dahil malaking tulong nila ang mga binhi sa muling pagtatanim. Inaalam na rin ng DA Mimaropa ang pinsala sa mga pananim na gulay ng mga magsasaka at inihahanda ang ayudang maaaring ipagkaloob sa kanila upang makapagsimula muli. Groundbreaking ng state-of-the-art rice processing complex at blessing ng refrigerated van isinagawa sa Occidental Mindoro. Pinangasiwaan ng Department of Agriculture Mimaropa Agribusiness and Marketing Assistance Division at Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program kasama ang Planters Agri-Component Corporation at Pamahalaang Bayan ng Sablayan Occidental Mindoro. Ang groundbreaking ng rice processing complex o RPC at pagbabasbas sa bagong refrigerated van noong ika-24 ng Enero 2023 sa Barangay Santo Niño, Sablayan. Nasa ilalim ng Public-Private Partnership Project ang nasabing state-of-the-art RPC na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. May sukat ito na 1 hektarya at kapapalooban ng mga makabagong kagamitan na mula pa sa ibang bansa. Higit na moderno ang operational system nito at kaya magproseso ng 15,000 metriko tonelada ng tuyong palay kada taon na mapakikinabangan din ng nasa 1,000 magsasaka na ika-cluster sa lugar. Nagkaroon ng katuparan ng proyekto sa inisyatibo ng DA AMAD at F2C2 sa paghahanap ng mga potensyal na investors gaya ng Planters Agri-Component Corporation na makatutulong upang maipatayo ang mga malaking pasilidad kagaya ng RPC. Samantala, ang refrigerated van na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos mula sa Enhanced Kadiwa Program at ipinagkaloob sa lokal na pamahalaan ay kaya namang makapagpadala ng mga frozen na karne at mga produktong pangisdaan sa malalayong lugar. Ito ay gagamitin ng LGU sa kanilang fish landing facility. Ayon kay Ginoong Ranilo Maderazo, CEO ng Planters Agri-Component Corporation, ang proyektong ito ay malaking tulong sa mga magsasaka upang maibsan ang kanilang hirap pagdating sa post-harvest processing ng kanilang aning palay. Dagdag pa niya, maaari magkaroon din ng pasilidad para naman sa mga mangingisda. Pagbabahagi naman ni OIC RTD for Operations Dr. Celso Olido, ang proyektong ito ay kauna-unahan sa bansa dahil sa mga makabagong teknolohiya ng ibang bansa na nakapaloob sa RPC, kung saan dito nagagawin ang post-harvest operations ng palay at hindi na kinakailangan pang pumunta ng magsasaka sa ibang lugar. Nagpaabot naman ng pasasalamat si OIC Regional Executive Director Engineer Maria Christine Inting sa aktibong pakikisa ng mga taga-Sablayan sa pagsasakatuparan ng naturang proyekto. Dagdag pa niya, marami pang proyekto ang may sasagawa hindi lamang sa Sablayan kundi sa buong rehiyon para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura. Ibinahagi ni Mayor Walter Marquez na malaking katulungan ang pagtatayo ng RPC para sa mga magsasaka ng Sablayan dahil mababawasan na ang kanilang gasto sa krudo sapagkat nailapit na ang pasilidad sa kanila. Bukod pa rito ay magkakaroon pa ng kita ang munisipyo dahil sa matatanggap na renta sa RPC. Nabigyan pa sila ng refrigerated van na makatutulong naman aniya sa pagdadala ng kanilang mga produktong pangisdaan sa malalayong lugar nang hindi nasisira ang kalidad. Samantala, dumalo rin sa nasabing aktibidad sina APCO Eddie Buen ng Occidental Mindoro, Provincial Agriculturist Engineer Alriza C. Subiri at Sablayan Vice Mayor Edwin Mintu. Mal Francisco, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Mimaropa. Inilusad kamakailan ng lalawigan ng Siquijor at Bohol ang gitnang Kabisayaan ang kani-kanilang Province-led Agriculture and Fisheries Extension System o PAFIS. Kasabay ng launching ay ang blessing ng kanilang PAFIS Center. Ang PAFIS ay isang stratehiya na binuo ng Departamento ng Agrikultura kung saan pinapalakas nito ang kolaborasyon at koordinasyon ng DA at ng mga attached agencies nito, mga lokal na pamahalaan, akademya at pribadong sektor na dalhin at maibigay ang mga nararapat na extension services sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay DA7 OIC Regional Executive Director Joel Lilumba, ang PAFIS ay holistic approach na pagsama-samahin ng mga plano at proyekto ng DA kasama na ang ibang national government agencies na may tungkulin at ambag sa food supply chain upang makamit ang seguridad sa pagkain. Dagdag pa ni Director Ilumba, ang lalawigan ay gagawa ng kanilang Comprehensive Agri-Fishery Development Plan
at ang basihan ng paggawa ng plano ay ang kanilang mga priority commodities. Ang DA ay magsisilbing co-planner, co-financer, co-manager at co-monitoring sa mga proyekto. Ang DA Gitnang Kabisayaan ay magbibigay ng funding support na 1.7 million pesos para sa Siquijor at 111 million pesos para sa Bohol na gagamitin sa pagpatakbo ng PAFIS. Ang Siquijor naman ay may counterpart na mahigit 2 million pesos at ang Bohol ay nasa 342 million pesos. J. Michael Bragas, nag-uulat mula dito sa DA Central Visayas Region. Ipinagkatiwala ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang sertipiko sa paglilipat ng tungkulin sa tulong pinansyal na ibinigay sa lokal na pamahalaan ng Sumilao, Bukidnon. Mula sa programang Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance na nagkakahalagang 2 milyong piso, kung saan ito ibinili ng cargo transport delivery truck. Ito ay naglalayong matamo ang kasiguruhan sa pagkakaroon ng iba't ibang bilihin sa pagkain. Ang nasabing halaga ay tumutukoy sa 80% sa kabuuang halaga ng proyekto na 2.5 million kung saan ang 20% o ang 500,000 ang naging katapat ng LGU. Ayon kay DA10 OIC Regional Executive Director Carlin C. Collado, ang nasabing programa makakatulong sa kooperatiba, asosasyon at organisasyon ng mga magsasaka sa transportasyon ng kanilang produkto sa merkado, kung saan mataas ang pangangailangan ng mga mamimili upang patuloy ang pagkakaroon ng supply ng pagkain at ibang mga bilihin. Nilalayon din ng DA na mabigyan ng kakayahan ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaroon ng epektibong food supply chain mula sa bukid hanggang sa mga mamimili, upang mabigyang kasagutan ang mataas na pangangailangan ng mga mamimili sa produktong pang-agrikultura at pangisda at mananatili ang abot-kayang presyo ng mga produkto sa merkado. Ang pagsalin ng katungkulan ay pinangunahan ni DA10 Regional Technical Director for Operations Carlota S. Madriaga kasama si Ferdinand F. Carabalye, Assistant Division Chief ng AMAD, at ito'y tinanggap ni Municipal Agriculturist Melchora G. Dumayaw. Mula sa Region 10, ito po si Roland Dave M. Elioren nag-uulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pag-unlad ng bansa. Sa wasto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang man.
Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Nakikinig kayo sa Maunlad na Pilipino, ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture o DA. Ako si Marie Vergara para sa Agri-History segment ng ating programa. Kasalukuyan tayong sumasahimpapawid sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ngayong araw, ipakikilala ko sa inyo ang Tinagba Festival sa Iriga City, Camarines Sur. Ano ba ang piyestang ito? At ano rin ba ang kaugnayan nito sa mga magsasaka at mangingisda sa Iriga? Pakinggan natin ito. Matatagpuan sa paanan ng Mount Iriga ang Iriga City sa Camarines Sur dahil sa estratehikal na lokasyon nito sa gitna ng Bicol Economic Growth Corridor. Naging mabilis ang pag-unlad ng Iriga City bilang isang ecotourism, agroeconomic at educational hub. Tanyag din ang syudad ng Iriga bilang City of Crystal Clear Springs, lalo't mayroon itong mahigit 30 natural springs na pinagkukunan ng inuming tubig at irigasyon ng mahigit 23,000 households na naninirahan dito. Sa ulat ng syudad noong 2015, nasa 21.87% sa mga taga-Iriga ay agricultural workers, animal raisers, forestry workers, mangingisda at mangangaso. Ang Iriga City ay may kabuuang land area na 17,400 hectares. Nasa 13,625.50 hectares o 78.31% nito ay agricultural lands as of 2015. Noong 2016, pangunahing produktong agrikultural sa syudad ang palay. Halos 27,000 metric tons o 59.19% na kabuuang agricultural production ng Iriga City ang kanilang naaning palay. Sumunod naman ang mais na may production volume na 8,966.80 metric tons. Pumapangatlo ang niyog at kopra na nasa 4,917.53 metric tons ang production volume. Bagaman pumapangatlo sa production volume, nangunguna naman ang niyog pagdating sa may pinakamalawak na taniman sa syudad. Mahigit 6,100 hectares ang nakalaan para sa coconut plantations sa Iriga City. Kabilang pa sa mga pangunahing agricultural commodities sa Iriga City ang mga halamang ugat, gulay, prutas, saging, isda at mga produktong isda. Sagana rin ang syudad sa mga kawayan, agas, buri palm, abaka, forest materials, coconut materials at byproducts, kinggiw at karagumoy. Bilang pagdiriwang at pasasalamat na rin sa kanilang masagana at maunlad na agrikultura, ipinagdiriwang sa Iriga City ang Tinagba Festival tuwing February 11. Tampok sa piyestang ito ang mga bakang hatak-hatak ang makukulay na kariton at floats. Nagsusuot din ng makukulay na damit ang mga taga-Iriga na nakadadagdag sa kasiyahan sa Tinagba Festival. Ayon pa sa official Iriga City LGU website, ang Tinagba Festival ay isang pagsasadula ng sinaunang ritual kung saan inaalay ang mga una at pinakamagagandang ani kaakibat ang panalangin maging masagana muli ang kanilang susunod na anihan. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino, facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture, facebook.com/DA Central Philippines at Department of Agriculture Ani at Kita YouTube channel. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Marie Vergara para sa Agri-History!
At ayan po ang bahagi na Agri-History para sa linggong ito. Maraming salamat, Imari. Kayo'y nakatutok pa din po mga ka-agri dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tungkol sa sitwasyon ng sibuyas sa Occidental Mindoro, yan nga po nabanggit natin earlier sa Regions on the Go ng ating Farmcaster. Particularly on the mention of cold storages, makakasama po natin sa programa ang OIC Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro. Walang iba kundi si Engineer Alriza Zubiri. Engineer Alriza Zubiri po, OIC Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro. Ano po yung lawak ng production area na tinatawag pagdating po sa Occidental Mindoro? So last year, nagkaroon kami ng more than 7,100 hectares. Okay. So for this year, ongoing po ang aming transplanting. As of to date, nasa more than 4,000 hectares na po kami. We are targeting for 6,000 hectares for the cropping season. Alright, so ano naman po yung mga munisipalidad na nagko-contribute sa ating sibuyas mula sa Occidental Mindoro, of course? So, sa municipalities, halos yung nasa mainland na 9 municipalities from north to south ay talaga pong may mga tanim na yan na sibuyas. Meron kaming 2 island, Dalubang and Looc, so nag-introduce na din po doon. However, yung Lubang kasi naka-focus siya dun sa Lasona, no? Yung sa spring onion, yung Batanes type. So, yun po talaga doon. Pero dito sa mainland, yung sa one ball, at saka yung may konti po kami na yellow granax, the white onion. Tuwing kailan naman po yung tinatawag natin na harvest season para sa sibuyas? So sa harvest season kasi, meron tayong tinatawag na yung mga early planters na yung mga nagpapalusot. So last year, meron tayong mga namunla na pero medyo malaki yung naging damage natin during the seedbed. Ngayon, may mga nakasurvive. So yun yung mga initially nagsisimula silang mag-harvest ng konti sa January. So, yun. Balita po ngayon ang pagtaas ng presyo ng sibuyas. Engineer, ano po ba yung tulong na hatid ng Department of Agriculture sa sitwasyon na ito? Si DA naman po kasi honestly ay hindi naman pinababayaan si Occidental Mindoro. Mula doon sa interventions, namigay din po sila ng mga seeds, no? Onion seeds. May mga binigyan po yan sa municipality. And then, meron din po silang prior this year, yung mga previous po, meron po tayong mga cold storages na pinatayo, DA funded. Last year kasi hindi nakaabot yung 2 cold storages na awarded sa mga cooperatives, no? Meron yung capacity na 10,000 red bags per unit. So, last year may 2, so 20,000 bags yun na magagamit po this cropping season. Meron din sila ngayon na proposed and almost approved, no? Ongoing na yung processing ng papers. 2 units na 20,000 red bag naman yung capacity. Ito po ba for 2023 or 2024 na po? 2023 na po. Pero hindi natin siya magagamit, hindi na siya aabot ng 2023 na magagamit. Funded siya ng 2022. So most likely 2024 kasi yung sa construction pa lang medyo matagal siya. Pagdating naman po sa ating mga kooperatiba, ilan naman po yung layong maserbisyohan ng mga cold storages na ito? Sa cooperative po, ang Occidental Mindoro ay napakadami, libo, no? Pero hindi lahat ay may kakayahan na mabigyan, ano. Merong 2, additional nga po pala yung under the PRDP. Yun yung 50,000 bags capacity, 2 po yun na awarded din sa 2 cooperative. Yun naman po yung tinatawag natin na may counterpart. Kasi po yun ay World Bank fund, meron silang counterpart, and yung isang per unit po nun ay nasa 125 million pesos. So yung sa atin naman po, yung sa DA funded,
Yung sa 20,000 bags na capacity ay may 40 million na ano. Pero ang isa po naming proposal, no, ang propose po namin doon sa 40 million na yon ay magkaroon ng add-on, no, add-on pagdating po sa power source kasi siya ay electricity driven. So inaano po namin siya na maging hybrid, solar at the same time ay electric. Kasi ang aming lokasyon, ang Occidental Mindoro, ko siguro naano ninyo sa mga news na kami po ay madalas ang brownout, no. So isa po yung problema natin. Bigyan man po kami ng sangkaterbang cold storages, magiging problema pa rin po namin later on yung power source niya. So sa requirement, magiging additional po siya sa load. So yun po isang ano. Kaya ang inaano sana namin, nire-request para medyo malesen yung ng load, no? Yung power load ay maging dual siya, hybrid siya. At bukod pa po sa mga cold storage, engineer, ano pa po yung mga tulong na ating napapakinabangan para sa sibuyas? Siguro when it comes or particularly para po sa marketing aspect nito. Sa marketing po, yung ating AMAD, nililink naman po ang ating mga co-ops sa iba't ibang market. For example, dun sa white onion, nailink po nila ang isang kooperatiba na nagpapatanim ng yellow granex o ng white onion sa Jollibee Corporation. So, yun na po yung market niya. Recently, din po nila dun sa ibang mga cold storages outside the province, for example yung Royal, no, sa Laguna. So at saka yung sa FTI last year. So yun po yun. Although sinasabi nga po natin, may marami pa rin tayong mga farmer na hindi kayang ilabas yung dahil wala din kakayahan na maghintay ng matagal. Kaya po talaga Pero kung pagdating po sa interventions ng DA, hindi po kami kinakalimutan, no. Yun nga lamang po ay may kakulangan, no. Hindi siya zero, kundi may kakulangan base sa aming pangangailangan, no. Hindi siya 100% na naiyano kasi alam naman po natin ang budget ng agriculture ay medyo limited din at isa lang kami sa probinsya na nangangailangan. So sa Region 4, ilang kaming provinces, no, na nangangailangan ng iba't ibang interventions mula doon sa isang programa. So ganun din sa national. Pero sa ibang program, for example, yung mga tractors na under ng ibang program ay nagagamit naman po dito sa ating mga high value. Kasi ang aming pong probinsya, pag tag-ulan, no, yung wet season natin ay palay, may ibang corn. Pero pag tag-araw po ay diversify kami. Palay, corn, onion. So kami, ang probinsya po, yung ibang rice nagda-divert na into onion, yung ibang corn nagda-divert na dito onion kasi nga tinitingnan po yung kinikita. Kami po kasi malawak ang aming paglabas ng probinsya, pumupunta kami sa Coron, Palawan, napupunta ng Antique, napupunta ng Visayas, no, yung talaga. Kasi may mga farmer kami na sila mismo yung nag-market ng kanilang produce. May mga kakayahan naman yung iba. So nakakarating ng Cebu, nakakarating ng Iloilo, nakakarating ng Negros. Kami din yung nagpo-produce nagbibigay dito sa Manila, no? Kasi usually, pag lumabas sa amin, mas malaki yung percent na nakakapunta dito sa Manila. Kasi Batangas. So, alam natin na mas marami yung cold storages na nasa Manila. Bulacan, o kaya sa Bulacan. So, ganun po. Kaakibat po muli naman ng tulong na nabanggit natin kanina, tingin po ba natin, engineer, makakabawi na po yung ating mga onion farmers sa nalalapit nating harvest season? So, may propose po ang aming governor prior po dun sa ng Senate hearing. Nag-propose po directly ang aming governor sa presidente asking for 50 pesos per kilo na support price o kung maaaring mamili ang national government sa halagang 50 pesos farm gate price. So, sa 50 pesos po, kinocompute namin kahit pa paano
may kita na ang ating farmer. Kahit papaano medyo makakabawas, lalo na siya sa mga utang ang ginagamit ang ginagastos last year. Kasi last year talaga yung mga nabilihan ng sobrang baba ay talaga naman pong talong-talo. So yung utang ay tumutubo, no? Dire-diretso ang pagtubo. Nag-ano ng tag-ulan, maaari nagpalay, hindi man siya gaanon kumita dahil alam nyo naman po ang palay din na nagkaroon din tayo ng problema dahil mababa din po ang pagkakabili. Yun po yung sana ngayon minimum lang 50 pesos kita po ang farmer kahit pa paano makakabayad ng utang, makakabawas sa utang. Yan, at muli nakasama po natin ang OIC Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro na si Engineer Alriza Subiri. Thank you po sa pagkakataon. Maraming salamat po. At narito po ang Unlad Komunidad sa linggong ito. Katuwang po natin sa segment na ito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, tunghayan natin ang balita tungkol sa pagtitipon-tipon ng 3 proyekto na nakalinyang pondohan ng World Bank sa Department of Agriculture. Noong nakaraang Enero, nagsama-sama ang Philippine Rural Development Scale-Up Project o PRDP Scale-Up, ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP, at ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorp Project upang magsagawa ng mga serye ng teknikal na diskusyon kasama ang World Bank ukol sa institutional and fiduciary strengthening for the projects in the World Bank pipeline o ang pagpapatibay ng tiwala sa relasyon ng mga benepisyaryo at ng kanilang mga tagapondo. Dumalo sa aktibidad ang mga kumakatawan sa World Bank at ng 3 proyekto sa DA upang pag-usapan ang mga maaaring maging balakid sa institusyonal o fidusyaryo na pamamahala sa mga nakalinyang proyekto ng World Bank at matukoy ang mga maaaring maging solusyon sa mga ito. Malugod na sinalubong ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo F. Panganiban ng World Bank at ibinahagi niya ang kanyang tiwala sa 3 proyekto sa DA. We recognize that the growing portfolio requires a strong administrative and fiscal backbone that would ensure integrity in facilitating logistics, manpower, and fiscal support in order to implement and sustain project activities and achieve the goals of development. I'm confident that these 3 upcoming projects will further give the opportunity to expand our capacity building in strengthening our governance environment as we accelerate the improvement of the agriculture and fisheries sector and thereby sustain the gains beyond these 3 projects and into the Department of Agriculture. Isang workshop naman ang isinagawa ng World Bank Institutional Strengthening Specialist na si Ana Pinta Herbert. Ipinaliwanag niya na ang World Bank ay nangangailangang siguraduhin na ang kanilang mga proyekto ay mayroong mga polisiya at mga pagkakaayos na nagbibigay ng resonableng tiwala na ang kanilang loan o credit na ipinagkakaubaya ay magagamit ng naayon sa kadahilanan ng pagkaaproba nito. Ibinahagi naman ng PRDP Scale-Up, MIADP at FishCorp ang kanilang mga karanasan at mga potensyal na problemang maaari nilang maranasan sa pagpapatakbo ng proyekto, upang sa ganon ay mapag-usapan at mailista na agad ang mga solusyon dito nang maisama na ngayon pa lang sa kanilang paghahanda sa kanilang nalalapit na implementasyon. Muli namang nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng mga nasabing proyekto upang bumuo ng complementation framework o balangkas na magtatagni-tagni at magpapayabong sa implementasyon ng kanya-kanyang proyekto. Ang mga pagtitipon tulad nito ay naninigurado na ang mga proyektong pinopondohan sa Department of Agriculture ay matiwasay at tapat sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Para sa iba pang mga balita tungkol sa DAPRDP, patuloy lamang na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Maraming salamat DAPRDP. Abangan pa po ang Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Fantastic Pinoys!
Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Nagbabalik ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara. Sa murang edad, naranasan na ng ating Farmtastic Pinoy ang kakaibang ligayang hatid ng agrikultura. Kaya naman kahit malayong-malayo ang kanyang tinapos na kurso sa kolehiyo, muli siyang bumalik sa kanyang lupang pinagmulan. Kilalanin natin si Andre Paulo o Paraguya. Ipinanganak noong August 29, 1994 si Andre Paulo Paraguya na mas kilala bilang Pagong sa kanilang lugar sa Impasugong Bukidnon. Bata pa lamang ay namulat na si Pagong sa pagsasaka. Lalo't tuwing bakasyon ay dumadalaw ang kanilang pamilya sa kanilang sakahan sa Bukidnon. Kalaunay nagtapos siya ng kursong Information Technology sa University of San Carlos sa Cebu. Ngunit dala ng masidhing interes sa pagsasaka, nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang family farm sa Bukidnon. Ang family farm ng mga Paraguya ay mayroong mga pananim at alagang baboy, ngunit para lamang ito sa kanilang sariling pangkonsumo. Ngunit pagsapit ng 2015, nag-iba ang direksyon ng kanilang farm nang madiskubre ang mga benepisyo ng dairy cow farming. Yung nakaisip talaga ito, yung parents ko kasi yung lolo ko may ranch kami na yung mga baka naman doon ay yung pangkarne, yung pangkatay. So na-introduce sila sa dairy cows sa pamamagitan ng DA po, ng National Dairy Authority. Kasi sabi nga ng NDA, sa dairy ay daily yung kita mo kasi araw-araw mo siyang gagatasan. So ayun, makakabenta ka araw-araw. Compared sa yung pangkatay, one pa kasi patabain mo muna. Malaking tulong ang kanyang paglahok sa 2021 Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture o DA upang mapondohan ang kanyang proposed agribusiness na pagbebenta ng bottled fresh milk. Nakabili siya ng milking machine at iba pang kagamitan, dahilan upang mapabilis ang kanyang produksyon ng plain at chocolate milk. Glass bottles ang kanyang gamit na lalagyan upang makatulong sa kalikasan. Ngunit noong 2022, nakaranas ang kanyang dairy farm ng kakulangan sa supply ng pagkain para sa mga baka. Dahil dito, marami sa kanyang mga alaga ang nasawi. Hindi kasi siya kaparehas ng baboy po na kapag naubusan ka ng pagkain, maraming nagbebenta, ganun. Dito sa amin sa Bukidnon kasi walang nagbebenta ng pagkain ng baka gaya ng silage, hindi katulad dyan sa Luzon. Ginagawang effort namin dito sa farm, pinadevelop namin yung pagko-corn silage po. Kinakaibigan namin yung mga may-ari ng sweet corn kasi kapag na-harvest na yan, pwede pa yun i-silage yung natirang mais. Binayoman ng matinding pagsubok, patuloy naman si Pagong at ang kanyang Spring Dairy Farm sa pagbangon. Sa gabay ng DA National Dairy Authority, mayroon na siya ngayong 18 herds ng dairy cows. Patuloy ang suportang natatanggap niya mula sa DA at sa kanyang mga suki. Kaya naman hangad niyang makapaghatid din ng dagdag na trabaho at masustansyang diet para sa kanyang mga kababayan. Sa tulong ng kanyang bottled fresh milk production. Nagpapasalamat talaga ako sa DA. Yung Farmers Challenge na activity ay malaki talaga yung pag-encourage nila sa amin mga young farmers to be entrepreneurs para ma-funding yung mga balak naming gawing agri-venture. Yung masasabi ko lang sa mga kasamahan kong youth, magsimula kayo ng agri-business, you find something that you're passionate about. Kasi kahit na may pagdaanan ka, ay lalabanan mo pa rin kasi yun yung gusto mong gawin. Yan si Andre Paulo o Paraguya, Region 10 winner sa 2021 Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture at Certified Farmtastic Pinoy. Ayan, at sa bahaging ito, welcome sa ating Agri-Trivia segment. Batid ba ninyo? Para po sa linggong ito, hatid natin ang generally recognized as safe compounds against Satsuma
post-harvest disease. Ang pag-uuri po nito ayon sa operasyon ay pamamahala ng post-harvest disease. Yan nga po yung ating tinatawag na Satsuma. Ang pag-uuri naman po sa pamamagitan ng strategic thrust, alternatibong paggamot sa sakit para sa Satsuma citrus variety. Mga kaibigan, ito nga po yung ating mga fini-feature na mga machinery and equipment na pang-agrikultura at pang-isdaan. Ito po ay binuo taong 2004 at ang estado po para sa bahagi ng technology description po nito sa wastong lapat po ng ating post-harvest disease na compounds ay ang mga lahat ng konsentrasyon na ito mga kaagri ay napatunayang epektibo po. Once again, ito po yung impormasyon na hatid sa atin ni Doc Rodes Tigoy, ang Technical Consultant on Extension and Development Communication ng PhilMec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ito po mula sa wikang Ingles ay isinalin sa wikang Filipino ni Ginang Marites Madera. Muli po, yan po yung ating generally recognized as safe compounds against Satsuma post-harvest disease. Sana po ay magkaroon kayo ng panahon upang mag-research kung kayo po'y napukaw. Ano ba ito? Pwede po natin yang i-search para magkaroon po tayo ng karagdagang impormasyon. Ayan po ang ating batid maninyo para sa linggong ito. At muli, sa bahaging ito ay nagpapasalamat po kami sa opportunity na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP ay programang pangradyo hatid sa inyo ng DA-AFID. At ngayon narito ating pagkain kaisipan para sa mga mula sa Kawikaan, Kabanata 16, Talata 8. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Maraming salamat po, Kajan. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ng edisyong ito ng Maunlad na Pilipino. Muli mga kaagri dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po. A heartfelt thank you sa aming DZAS family na kasama namin in this week's episode at sa lahat ng episode na hatid namin sa inyo. And of course, sa iyong tagapakinig ngayong umaga, maraming salamat at kita-kits ulit next Saturday, 5 to 6 in the morning. At kasama po ang lahat ng mga individual na katuwang namin in this episode sa programang ito, kabilang syempre si Kajan Enriquez. Mga kaagri, magpapaalam po muna kami pansamantala. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.